Hi guys, samahan nyo akong kumuha ng parcel for today's video dahil naipon na talaga sila. Meron talaga sila ditong binabagsakan ng mga parcel tapos doon mo kukuhanin. Hindi siya dinideliver directly sa bahay. Though merong mga ganon pero mostly ganito talaga yung style. Hindi ko alam kung paano yung process sa ibang lugar pero dito sa amin, naka-arrange naman yan by numbers. Tapos yung number na yon makikita mo naman sa phone mo, kung saan ka umorder, like halimbawa, Taobao. After makolek, scan lang natin dito yung barcode, tapos meron na rin yung camera para makita nila kung sino yung kumuha ng parcel. Halimbawa naman nakalimutan mo yung phone mo, okay lang. Kasi pagkapasok mo ng pintuan, may makikita kang maliit na tablet, pwede mong i-type doon yung last 4 digits ng Chinese number mo. Tapos lalabas na doon kung ilan yung parcel na nandoon, under your name. Siguro mga nasa 3 minutes away to from our house pag naka-e-bike or sasakyan. Minsan pag maliliit na parcel lang naman, naglalakad na lang ako para exercise din. May 3 pwedeng pagkuhanan ng parcel dito sa lugar namin. Pero 2 pa lang yung natatry ko. Itong medyo malaki, tapos yung isa medyo maliit. Usually pag mga pagkain doon sa kabila bumabagsak. Medyo kabado ako mag-e-bike dito kasi dito na ako natuto sa China and 2 months pa lang kami dito. Para sa akin safe naman mag-drive dito kasi nakakatuwa yung daan nila, as you guys can see sobrang lawak. Kumbaga sa Pinas, motor lane or bike lane. Pero kasi sa atin sobrang kapiranggot lang, 'di ba? Minsan nasasakop pa ng mga sasakyan. Pero dito kasi may mga divider. Both side ng road meron. Nung nasa Pinas ako, nakilala ko yung mga Chinese na parang palatapo ng mga basura. Dito rin naman ganun sila. Pero nagulat ako, bakit yung mga daan walang kakalat-kalat? Merong iilan pero tingnan nyo naman, halatang malinis, 'di ba? May tagalinis kasi talaga sila ng daan dito. Minsan mga nakatrack pa kasi binabasa nila yung daan para malinis talaga. Anyway, malapit na tayo sa bahay. Makikita nyo yung itsura ng labas namin. May mga buildings pero hindi siya ganun katataas. Wala kami sa condo guys. Wala ring elevator dito sa amin. Kaya pahirapan talaga ang pag-akyat. Pare-parehas yung mga kulay, yung mga building, di ba? Kaya talaga nung una, nalito-lito talaga ako dyan. Buti na lang may palatandaan ako. Kakanan tayo dito. Pagkatapos nyan, kakaliwa. Tapos kakanan ulit dyan. Tapos kakaliwa ulit. Diba? Sa left side, yan yung likod ng kabilang building. Sa right side naman, yan yung harap namin. Malawak pa rin yung daan dito sa nakikita nyo at walang bayad ang mga parking dyan. Kahit saan ka lang dyan mag-park. At kaloka ha, wala rin mga magnanakaw in fairness. Ayun lang muna guys, I'll see you on my next one. Bye!